Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 1962. Lugar ng Antique. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Dado. 18 anyos pa lamang ako noon ay ipinasa na sa akin ng aking itay ang lahat ng kanyang kakayanan. Sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na may taning ng kanyang buhay at hindi na ito magtatagal. Anak, gumising ka. Magtutungo tayo sa may balon. Kinakailangan kitang paliguan doon upang linisin ang iyong buong katawan sa pamamagitan ng tubig. Madaling araw pa lamang ay madalas akong ginigising ng aking itay. Natatawa na nga lang ako dahil ano namang silbi ng tubig para sa pagpapasa niya sa akin ng lahat ng kanyang kakayanan. Kung baga nagiging pilosopo pa nga ako nung araw na yon. Sa kadahilanang hindi naman ako desidido sa lahat ng meron siya. Ano bang mapapala ko roon? Isa pa ay nakikita ko lamang na naghihirap ang mga katulad niya na para bang walang kaunlaran sa buhay. Subalit isang araw, sa muli naming pagbabalik ni Itay sa may balon, habang patuloy niya akong pinaliliguan, unti-unti akong may naaaninag sa likuran ng aking itay, habang nakangiti sa akin ng isang malaking higante na nakaupo sa kanyang likuran. Itay, may higante po sa likuran niyo. Nakakatakot ho ang kanyang itsura. Ay, salamat naman. Nagbukas na rin ang ikatlong mata mo sa paulit-ulit kong paglilinis ng iyong katawan. Ang ginawa ko sa iyo ay cleansing upang mabawasan ang lahat ng iyong kasalanan dito sa mundo. At sa balong ito, ang higanting nakikita mo sa aking likuran, siya ang nagbabantay rito at isa rin siya sa aking mga alaga. Hindi naman ho ba siya nananakitay? Patawad po pero ang pangit po talaga ng itsura niya. Totoo po palang may namumuhay na higante dito sa ating mundo? Totoo sila anak at tunay ang nakikita mo. Mas nauna pa silang mamuhay rito kaysa sa ating mga tao. Noong araw ay nagpapakita sila kahit na kanino. Subalit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkaroon ng limitasyon ng mga tao pati na rin sa espiritual. At dahil iyon sa ating mga nagagawang kasalanan. Tunay namang makasalanan tayong mga tao. Sa kadahilanan ng pinagmula nating lahi ay nanggaling sa dalawang makasalanan, kay Eva at kay Adan. Tinubos man tayo ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng ating mga kasalanan noon. Subalit bilang tao ay paulit-ulit pa rin tayong nakakagawa ng mga mali. Kaya kailangan natin itong linisin sa pamamagitan ng tubig na may basbas. Kaibiganin mo iho ang higanting nasa aking likuran at huwag mong katakutan. Malaki ang may tutulong niya sa iyo kapag namaalam na ako rito sa lupa. Alam na ni Dado at ng kanyang inay na 2 buwan na lamang ang buhay ng kanyang itay. At ang ipinagtataka ni Dado kung papaanong nalaman ng kanyang itay ang taning ng kanyang buhay, samantalang hindi naman ito nagpapacheck up sa doktor at wala naman itong malubhang karamdaman. Noon pa lamang ay tanggap na nila na papanaw ang kanyang itay dahil na rin sa paulit-ulit na pagsasabi nito na para bang palaging namamaalam. Hanggang sa isang araw ay hindi makatiis itong si Dado. Kinumpronta ng kanyang itay sa kanilang tahanan habang tinatanong ito patungkol sa kanyang paglisan. Sambit na wika pa ni Dado. Itay, wag mo sanang mamasamain. Papaano mong nalaman na may taning na ang buhay mo? Gayong hindi ka naman nagpapagamot sa doktor. Isa ka ring manggagamot. Ba't hindi mo nalang gamutin ang sarili mo? Total yan naman ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo ng nasa itaas. Tama ka anak sa sinabi mo. Isa nga akong manggagamot. Subalit kahit na anumang iwas mo sa kamatayan. Kapag ang may likha na ang nagtakda nito, kahit na ano pang kaparaanan ang maaari mong gawin, ay wala ka nang magagawa. Ang nakatakda ay nakatakda. Hindi na natin iyon maaaring kontrahin pa. Lalo pat ang mga alagad niya ng anghel ang nagsabi sa akin. Makalipas ang 1 linggo,
Naging mabuting magkaibigan si Dado at ang higante na nagngangalang Tibas. Habang patuloy naman siyang tinuturuan ng kanyang itay patungkol sa kaalaman kung paano niya tutugisin ang mga aswang, mangkukulam, pati na rin ang mga bulaang manggagamot. At habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagsasaliksik, unti-unti niya nang nagugustuhan ang lahat ng katuruan na kung dati ay pinagtatawanan lamang ito ni Dado. Hanggang sa isang araw ay pinasa na sa kanya ng kanyang itay ang lahat ng kanyang mga gamit. Nakalagay ang mga ito sa itim na baul na kung titingnan mo nga ay parang sa panahon pa ito ng mga Hapon. Habang ang nilalaman naman ito ay mayroong itim at puting kampilan. Kasama pa ang iba't ibang uri ng medalyon na ipinagkaloob kay Dado. Sambit na wika pa nito sa kanyang itay. Ano naman ho ang gagawin ko dyan, tay? Parang sa panahon pa ng mga Hapon at Kastila ang espadang yan. Tugong wika naman sa kanya ng kanyang itay. May tamang paggamit ng dalawang kampilan. Ang itim na kampilan ay para sa may itim na budhi. Samantalang ang puting espada naman ay maaari mong gamitin sa bulaang manggagamot. Tapos na ang misyon ko rito sa lupa, iho. At ikaw na ang mangangalaga sa lahat ng mga gamit na yan. Hanggang sa dumating ang araw na nawala na nga ang kanyang itay, ni hindi man lamang umiyak si Dado na para bang normal lamang ang mga nangyari. Samantalang ang kanyang inay ay ilang araw ding nagmukmok sa kanilang silid bago nito lubusang natanggap na wala na nga ang kanyang itay. Nagtungo si Dado sa may balon at doon ay kinausap ang kanyang kaibigan na si Tibas. Daglian siyang uminom ng tubig sa kanyang pagdating. Hanggang sa nagwika ang kanyang kaibigan ng, "Kaibigang Dado, ikaw na ang umalilis sa iyong itay. Huwag mong sasayangin ang lahat ng katuruan na ibinigay niya sa iyo, pati na rin ang lahat ng kanyang mga gamit. Sa kadahilan ng ilang taon niya yang pinangalagaan. At madalas niya nga ikinikwento sa akin na ikaw ang nag-iisang anak na magmamana ng lahat ng kanyang mga gamit. Maaari akong sumapi sa iyong katawan sa tuwing gaganap ka sa iyong misyon, lalong-lalo na sa pagpaslang sa may itim ang budhi. Iilan lamang ang tulad mo rito sa mundo na gumaganap sa makamundong espiritual. Inihabilin ka sa akin ng iyong itay, kaya kahit na anumang mangyari ay hindi kita maaaring pabayaan." Ang higanteng kaibigan ni Dado ay isang higanting mandirigma na mayroong malaking kalasag sa kanyang katawan habang may mahaba naman siyang kampilan. Hindi niya maaaring may sagawa ang kanyang tungkulin kung hindi makikipagtulungan si Dado sa kanya upang ipagpatuloy ang naiwang gampanin ng kanyang itay. Noong una ay napakaraming katanungan sa isipan ni Dado kung papaanong sasanib sa kanyang katawan ng malaking higante na ang taas nito ay nasa 3 palapag ng tahanan. Samantalang siya ay napakaliit lamang, papaanong makakapasok sa kanyang katawan ng dambuhalang yun? Natawa lang naman sa kanya si Tibas nang malaman ang mga dahilan ni Dado. Muling sambit pa nito sa kanya nang, "Kahit na gaano pa ako kalaki, maaari akong makapasok sa iyong katawan kahit na anumang oras. Basta bibigyan mo lamang ako ng pahintulot. Ako ay nasa mundo ng espiritual, samantalang ikaw ay nasa pisikal na kanyuan." Tugong wika naman ni Dado kay Tibas. Sige na kaibigan. Naunawaan ko ng punto mo. Pumapayag na akong sumanib ka sa aking katawan. Pero sa oras lamang yun ang ating misyon, ha? At pagkatapos ay aalis ka na kagad. Masusunod, kaibigang Dado. Maya-maya pa'y tinawag na siya ng kanyang inay upang kumain ng kanilang pananghalian. "Anak, ano bang ginagawa mo roon sa may balon? Kanina pa kitang tinatawag para kumain." "Kausap ko lamang ho si Tibas, Nay, yung higante nagbabantay sa may balon." "Siya ba yung dating kaibigan ng tatay mo?" "Siya na nga ho, Nay, walang iba. Naging magkaibigan kami magmula nang ipakilala siya sa akin ni Itay." Hindi naman nabago iyon sa kanyang inay. Sa kadahilanang mulat na ang kaisipan nito patungkol sa espiritual na kaalaman.
Inay, kinabukasan po ay magtutungo lamang kami ni Tebas sa may tabing pangpang ng Antique. Alam niyo naman ho sigurong ipinasa na sa akin ni Tay ang lahat ng kanyang tungkulin. At bilang humalili sa kanya, gagampanan namin yung dalawa ni Tebas. May mga tao ho kasing nangangailangan ng tulong namin doon. Kaya ngayon pa lamang ay nagpapaalam na ako sa iyo. Naunawaan ko naman anak ang obligasyon mong yan. Pero mag-iingat ka ron ha. Alam naman natin sa islang yon. Mas marami ang mapaninlang na tao kaysa sa mga elemento. Lalong-lalo na ang mga mangkukulam at barangan na nanduroon. Wag ho kayong maglala, Inay. Kasama ko naman ho si Tebas. At ang lahat ng mga gamit ni Itay nasa akin na. At hindi ko alam, Inay, kung kailan ako makakabalik rito. Siguro naman ay sanay na rin kayo. Dahil sa kapanahunan pa lamang ni Itay, gawain niya ng magpalipat-lipat ng ibang lugar dahil sa kanyang tungkulin dati. Matapos makapag-usap ng mag-ina, madali na silang kumain habang pinagsasaluhan ng masarap na gulay na niluto ng kanyang inay. Kinabukasan 5:00 pa lamang ng madaling araw. Kagad na naghanda si Dado ng kanyang mga gamit habang isa-isang inilalagay sa kanyang katawan ng mga medalyon. At ang kanyang 2 matatalim na kampilan ay binalot niya sa itim na tela. At nang matapos niya nang maihanda pati na rin ang kanyang mga damit, hindi na ito nakapagpaalam sa kanyang inay sa kadahilan ng mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito. Nagmamadaling lumabas ng kanilang pintuan at nagtungo ito sa may balon kung nasa saan ang higanteng si Tebas. Handa ka na ba kaibigan sa ating paglalakbay patungo sa isla ng Antique? Sambit na wika iyon ni Dado sa kanyang kaibigan habang nakatingala. Tugong wika naman ito sa kanya nang, "Handang-handa na ako, kaibigang Dado. Kanina pa nga ako naghihintay sa iyo rito sa may balon." Matapos makapagsalita ni Tebas, binaktas na nila ang daan patungo sa isla ng Antique. At sa kanilang pagdating nga roon, sinalubong sila ng isang lalaki na may kapayatan ng katawan. Habang nagsasalita ito ng, "Ikaw ba si Dado? Isa akong shaman sa lugar na ito at naging kaibigan ako ng iyong itay. Kamukhang kamukha ka niya. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na lumapit kagad sa iyo." "Anong sinasabi mong shaman? Wala akong alam sa sinasabi mo. At paano mong nalaman ang pangalan ko? Gayong ngayon lamang tayo nagkita." "Tulad nga ng sinabi ko sa iyo, kaibigan ako ng Tatay Kaloy mo. At kaya naman nalaman ko ang iyong pangalan. Dahil ipinagmamalaki ka niya sa akin na balang araw raw ay magiging kasing galing mo siya." "Ganoon ba? Sana nga ay matapatan ko ang galing ng aking itay." "Patungkol nga pala sa tinatanong mong shaman, hindi ba nabanggit sa iyo ni Paring Kaloy yun? Ang shaman ay tulad mo at tulad ko. May kakayanan tayong gamitin ng mga espiritu, katulad ng higanting nasa iyong likuran. Nakikita ko siya. At alam kong nakikita mo rin ang nasa likuran ko, na isang mandirigma na nakasakay sa kabayo, habang hawak-hawak ang kanyang sariling kampilan na may mahabang kulay pulang kapa sa kanyang likuran. At dahil nandirito na kayo, mananatili ka sa aking tahanan. Ayon na rin sa pakiusap sa akin noon ni Kaloy." Wika naman ni Dado sa mga sinabing iyon ng lalaki. "Mabuti naman kung gayon, kaibigan. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin sa lugar na ito. At kung hindi mo mamasamain, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" "Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Anding. Yan din kasi ang tawag sa akin ng iyong itay. Nakikiramay nga pala ako sa pagkawala ni Kaloy. Alam kong pumanaw na siya sa kadahilan ng wala siyang itinatago sa akin patungkol sa inyong buhay, pati na rin sa inyong pamilya. Kaya naman sandikit kami noon sa pananatili niya sa aming tahanan. Wala na pala akong masasabi sa iyo dahil ang lahat patungkol sa amin ay alam mo na. Mukhang malalim ang pinagsamahan ninyo ng aking itay. Dahil sa dami ng mga sinabi mo, baka sa iyong mukha ang tunay ninyong pagiging magkaibigan. Halika na sa aming tahanan at ipagtitimpla kita ng kape para sa iyo." Naglakad na silang patungo sa tahanan ni Anding at sa may pintuan pa lamang. Habang sila'y papalapit roon,
May nakita na siyang mga kakaibang insekto. Habang umaaligid lamang ito sa lugar na inaakala ng mga tao roon na isang pangkaraniwang insekto lamang. Pagpasok nga nila sa loob ng tahanan ni Anding, nag-iisa na lamang itong naninirahan doon. Sa kadailanang napaslang umano ang kanyang pamilya. Noong mga panahong hindi pa siya shaman at wala pang nalalaman upang makipaglaban espiritual. At nang makilala niya nga umano si Kaloy, kinaibigan niya umano ito upang matutunan ng kaalaman patungkol sa lihim na karunungan. At ang lahat umano ng kanilang pinaghirapang gawin sa lugar at pagpaslang sa mga namumuno na gumagamit ng itim na kapangyarihan, lahat ng iyon ay nawalang saysay dahil ang supling ng dating mga namumuno na hindi nila pinaslang noon dahil sa pagiging bata. Sila naman ang naghahasik ng kadiliman at nagpapasakit sa mga taong naninirahan doon. Hanggang sa pinapasok na nga si Dado sa dating silid ng kanyang itay. Nakita niyang may mga naiwan pa itong gamit doon. Bilang katunayan na namalagi nga ang kanyang itay sa tahanang iyon. Eto ang iyong kape, Dado. Naniniwala ka na sa akin ngayon. Nariyan pa ang ibang gamit ng iyong itay. Pati na rin ang kanyang mga damit. Magmula nang umalis siya rito, ni hindi pa ako gumagawa ng aksyon dahil wala namang kinalaman ng mga bagong usbong na kabataang mangkukulam at barangan na yan sa pagkawala noon ng aking pamilya. Ang kanilang mga ninuno lang ang pinaslang ko noon at dahil doon ay nakapagiganti na ako. Subalit nakikita kong nakakaawa ang mga tao rito ngayon. Wala silang kakayanan na tulad ko para protektahan ang kanilang sarili. At nang dumating ka na nga ngayon, bumalik sa aking alaala ang pagsupil namin ni Kaloy sa lahi ng mga yan. Handa akong makipagtulungan sa iyo, Dado, upang lubusan ng manahimik ang lugar na ito. Maraming salamat, Anding. Mukhang itinadhana talaga ni Itay ang aking pagpunta rito. Mamayang 5:00 ng hapon, maaari ba tayong maglakad-lakad sa lugar na ito? Oo naman, Dado, upang makabisado mo ang islang ito at ituturo ko sa iyo kung saan sila naninirahan. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, nagtataka si Dadong wala na siyang makitang tao sa labas ng isla. Samantalang sa mga oras na iyon ay maliwanag pa ang araw. Hanggang sa may makita silang isang lalaking mangingisda habang pilit itong naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Nagpresenta ang dalawa upang itaas ang bangka nito. Sa kadailanang wala namang tumutulong sa kanya sa mga oras na iyon na kanina pang hirap na hilahin ang kanyang bangka. Sambit na wika pa ni Anding sa kanilang paglapit. Ang Albert, tulungan na ho namin kayong maitaas ang bangka ninyo. Total mukhang hindi naman na kayo papalaot. Madali namang sumang-ayon ang mangingisda at pinagtulungan nga nilang tatlo na itaas ang bangka nito. Salamat sa inyong dalawa. Eto't meron nga palang isda rito. Baka kailangan nyo ng pang-ulam. Tugong wika naman ni Dado. Wag na ho. Dalahin nyo na lamang ang lahat ng yan sa inyong pamilya para naman kumpleto nyong maiuwi ang lahat ng inyong mga nahuli. At muli nang nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Ayon kay Anding, normal lamang umano sa kanilang lugar sa ganoong oras ay wala ng mga tao. Sa kadailanang maaga itong nagsisipag-uwian sa kanilang tahanan upang makaiwas umano sa kahit na anumang karamdaman. Dahil na nga sa banta patungkol sa mga mangkukulam at barangan. Nakakatakot pala talaga sa islang ito, Anding. Paano na lamang ko isang normal na tao ang maligaw rito at walang awa nilang pagdiskitahan. Maya-maya pa unti-unti na nilang nasisipat ang tahanan ng mga ito. Nasa may dulo iyon ng isla na kung saan ay kinatatakutan ng mga taong magtungo roon. Diyan sa mga tahanang iyan naninirahan sila, Dado. Pansin mo ba ang mga alaga nilang hayop? Pati na rin ang kanilang mga manok. Minsan ay may naligaw na bata dyan. Alam mo yung batang wala pang muwang? Hinabol nito ang manok dahil sa katuwaan. Maya-maya lang ng pag-uwi sa kanilang tahanan, nag-uumapoy na ang lagnat ng bata. At dahil lamang sa lagnat na iyon, binawian na ito ng buhay. At walang ibang may pakana kundi sila. Paano mong isusuplong ang mga yan sa barangay o kaya ay sa mga pulis kung hindi naman nila makita ang kakayanan ng mga ito?
Ginagamit nila ang itim na kapangyarihan nila upang pumaslang ng mga walang kalaban-laban. Iniiwasan nilang madaan sa aking tahanan dahil alam nilang may mga patibong ako doon para sa kanila. At ako na lamang ang hindi nila magalaw-galaw rito. Sa kadahilan ng alam rin nila ang abilidad ko. Nandito lang naman pala ang tahanan nila. Ang akala ko'y nasa bukid pa o kaya ay sa di kalayuan sa lugar na ito. Siya nga pala, Dado. Halos kasing edad mo lang rin ang karamihan dyan. Mga kabataan pa kasi yan noong araw. Kaya nagalinlangan kami ni Kaloy na paslangin ng lahat ng yan. Subalit ngayon hindi na sila mapigilan dahil na rin sa mga naiwang libro ng kanilang mga ninuno. Malamang ay doon sila nag-aral at siguradong ginabayan sila ng mga demonyo. Mabalasik pala ang mga kabataang ito. At sa mga ganyang edad, siguradong mas lalo silang agresibo. Muli nang naglakad ang dalawa pabalik sa tahanan ni Anding at madali nilang pinag-usapan doon ang kanilang mga plano. Maya-maya pa habang patuloy silang nag-uusap sa loob ng tahanan, may napansin si Dado na pumasok sa siwang ng bahay. Iyon ay 3 alupihan habang papalapit sa kanilang dalawa. Madali namang isa-isang inapakan ni Dado at Anding at saka dinurog ito gamit lamang ang kanilang mga paa. Alaga ito ng mga barangan. Mukhang malalakas na uri ng alupihan ng mga ito dahil nakapasok sila mismo sa loob ng aking tahanan. Naramdaman yata ng mga kabataang yon ang paglapit natin kanina sa kanilang tahanan. Kaya bilang pasalubong sa iyo, Dado, malamang ang 3 alupihang ito ay nanggaling sa kanila. Hindi ko sila uurungan kahit na gaano pa sila karami. Kinabukasan ay gagawa na kagad tayo ng paraan upang matigil na ang ginagawa nilang kasamaan sa islang ito. Kinagabihan, habang naghahanda ng pagkain si Anding, may babae silang naririnig na sumisigaw sa labas ng tahanan. Nagmadali silang lumabas roon habang patuloy na sinisipat ang paligid. Sambit na wika pa ni Anding. Bakit wala namang tao? Kanina lang ay napakalakas ang sigaw nito na para bang hinahabol ng 10 demonyo. At nang wala nga silang masipat na babae, bumalik na lamang ang dalawa sa loob ng tahanan. Ipinagpatuloy na lamang ni Anding ang paghahanda ng kanilang pagkain. Subalit sa ilang saglit lamang, ay mayroon na naman silang naririnig na sumisigaw na babae. Talaga naman oo. Sino kaya ang babaeng yon? Muli silang nagmadaling lumabas ng pintuan hanggang sa patuloy nilang pagsipat. May nakita silang nakasinding kandila sa di kalayuan. Lumabas ng bakuran ng dalawa at tiningnan ang kandilang yon. Subalit sa kanilang paglapit, habang unti-unti itong nasisinagan ng kanilang gasera, napansin ni Anding na ang kandilang nakatirik doon ay kulay itim. At ang madalas lang naman na gumagamit ng ganung uri ng kandila ay ang may kaalaman sa kaliwa na tulad ng barangan at mangkukulam. Mukhang nagsisimula na silang paglaruan tayo, Dado. Subalit hindi sila makalapit sa tahanan ko. Hanggang dito na lamang sila sa may bakuran. Tugong wika naman ni Dado kay Anding. Ganitong uri pala ng laro ang gusto nila. Palibhasa mga bata pa, mas agresibo silang paglaruan ng kanilang binibiktima. Sa ikalawang pagkakataong yun, wala na muling nagparamdam sa labas ng kanilang tahanan. Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang pagkain upang kahit papano maagang makapagpahinga si Dado. Kinabukasan ng umaga, napansin ni Anding na may nakapalibot na patak ng kandila sa paligid ng kanyang tahanan. Buong paligid iyon habang nagtatapos ang patak nito sa labas ng pintuan ng kanyang bakuran. At muling may nakalagay na itim na kandila, subalit sa pagkakataong iyon, ang 2 kandila ay nakatumba na animoy sinyalis na papaslangin silang dalawa. Pagbabanta sa pamamagitan ng itim na kandila, duwag lamang ang gumagawa nito na hindi kayang lumaban ng harap-harapan. Maya-maya pa'y dumating si Dado na nanggaling sa loob ng tahanan.
Ano bang nangyari dito, Anding? Mukhang ginamitan tayo ng kanilang pamamaraang ritual habang mahimbing tayong natutulog kagabi. Sa palagay ko nga, Dado, hindi ko rin sila naramdaman kagabi. Mantakin mong pinagtiyaga nilang magpatak ng kandila sa paligid ng aking tahanan na para bang sinelyuhan nila ito sa pamamagitan ng kandila. Ang lahi ng mga gumagambala sa islang yun ay isang uri ng kamag-anak ng mangkukulam at barangan. At sa tuwing ginagawa nila ang kanilang mga pananakit sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan, ikinatutuwa nila iyon na para bang abot impyerno ang katuwaan na kanilang nararamdaman. Samantalang ang kanilang binibiktima ay hindi na alam kung anong uri ng karamdaman ang meron sila, na kahit na anong uri pa ng gamot ang kanilang inumin, mas lalo lamang itong lalala sa kadahilan ng hindi pang doktor ang kanilang karamdaman, kung di pang espiritual na pamamaraan. Dinasala na lamang ni Anding at Dado ang ritual na ginawa ng mga mangkukulam at ibinaon sa lupa ang 2 kandila. Sakay pinagpatuloy ang kanilang mga gawain sa araw na iyon. At sa 2nd gabi na pananatili roon ni Dado, pagpatak ng 9:00, habang maliwanag ang buwan sa labas ng tahanan, binaybay na nila ang daan patungo sa tahanan ng mga mangkukulam at barangan. Habang sakbit-sakbit ni Dado ang kanyang itim na kampilan na nasa kanyang tagiliran. Subalit sa kanilang pagdating doon, napakatahimik ng lugar na wala man lamang nagpaparamdam sa kanila ni isa. Samantalang 6 na tahanan ang nanduroon, habang may mga nakasinding lampara sa labas ng kanilang tahanan. Ano bang ginagawa ng mga ito ngayon? Nandirito na nga tayo sa kanilang baluarte, ni hindi man lamang sila lumabas. Alam kong nararamdaman nila tayo rito. Sa lakas ba naman ang ating presensya? Ewan ko na lamang kung hindi sila mataranta. Palagay ko, Anding, mayroong isang tahanan na pinagkukublihan lamang sila rito. At sa isang tahanang yun, doon nila sinasagawa ang lahat ng kanilang ritual upang magpalakas at ikubli ang kanilang sarili doon. Palagay ko ay yung nasa dulong tahanang yun. Doon ko sila nararamdaman habang abala sa kanilang pagdarasal. Pagdating nila sa pinakadulo ng tahanan, kumuha ng isang bato si Dado at ibinato iyon sa bubong ng bahay. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay nagsipaglabasan ng mga ito na para bang mga langgam na nagsisipagkumpulan. Sambit pa ng isa sa kanilang pinakapinuno. Oy, Manong Anding, ikaw pala yan. Sino yung kasama mo? Mukhang abala yata kayo sa inyong pagdarasal. Ang kasama kong ito ay si Dado, anak ng matalik kong kaibigan na kasama ko noon sa pagpaslang sa inyong mga ninuno. Alam nyo naman siguro ang pakay namin sa pagpunta namin dito, upang hindi na tayo makipagplastikan pa. Dediretsoy na namin kayo. Kayo ang nasa tahanan namin kagabi, tama ba? Paano kung sabihin namin na kami nga? Ano namang magagawa ninyo? Magagawa? Marami. Kaya namin kayong paslangin lahat dito. Tulad ng mga ginawa namin noon sa inyong mga ninuno. Iba ang mga ninuno namin at kakaiba rin ang aming kakayanan kesa doon. Kaya wag mo kami ikumpara, Anding, dahil baka hindi na kayo makauwi ng buhay dito. Tama na ang payabangan. Ano ba ang gusto ninyong laban? Kumbate espiritual o sa pamamagitan ng kampilan? Sambit na wika naman ng pinuno. Gamitin nyo na ang lahat ng gusto nyong gamiting kaparaanan at gagamitin din namin ang lahat ng aming kaalaman upang mapaslang kayong dalawa. At nang dahil sa paghahamon ng pinuno, madaling sumanib ang mandirigmang espiritu sa katawan ni Anding. At ang higanteng kaibigan ni Dado ay binigyan niya na ng pahintulot upang pumasok sa loob ng kanyang katawan. Harap-harapang sumugod ang dalawa. Subalit napapansin nilang may kabal din sa katawan ng mga ito at mababaka sa kanilang pagiging bihasa sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Muling sambit ng pinuno. Nagulat ba kayong dalawa? Ang akala ninyo'y mahina pa rin kami na tulad ng aming mga ninuno.
na hindi nga tumatalab ang kampilan na daladala ninyo. Paano ninyo kaming mapapaslang kung hanggang dyan lang ang karunungan ninyo? Tugong wika naman ni Dado. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa tapos ang laban at nagsisimula pa lamang tayo. Maya-maya pa, sa hindi naasahan ng mga nilalang, umihip ng mga salita si Dado upang madiskomunyo ng lahat ng kanilang mga kabal. Anding, ngayon ay maaari na muli natin gamitin ang ating kampilan sa kanila at sigurado kung wala na silang ligtas ngayon. Muling sabay na sumugod ang dalawa at isa-isang pinaslang ang mga ito. Wala na silang itinirang buhay ni isa roon upang tuluyan ng manahimik ang kanilang isla sa pangkukulam at pangbabarang ng mga ito. Nagmamadali ang dalawa na sinunog ang tahanan kasabay ng mga katawan ng mga mangkukulam at nagmamadaling lumayo sa lugar. Maya-maya pa'y napansin na iyon ng mga tao at isa-isang nagsipaglabasan sa kanilang tahanan upang tingnan na patuloy na kinakain ng apoy ang tahanan ng mga ito. Ni walang pinagsususpecha ng mga naninirahan doon kung sino ang may kagagawan sa naglulumihab na apoy sa lugar na iyon. At habang naglalakad ang dalawa pabalik sa tahanan, may isang matanda silang nasipat na nakaupo sa kahoy habang patuloy itong kumakanta na animoy tuwang-tuwa pa sa mga nangyari. Hindi yun pinansin ng dalawa at nagpatuloy lamang sa kanilang paglalakad na nilampasan ng matanda. Subalit habang nakakatatlong hakbang pa lamang sila, nagsalita ito sa kanilang likuran at nagwika ng, "Iho, maraming salamat sa iyong pagbabalik sa pamamagitan ng kaanyuan mo na kamukhang kamukha ng iyong itay." Sambit ng wika naman ni Anding. "Sino ba ang tinutukoy niyo sa aming dalawa tanda? At isa pa hindi ka namin kilala. Yang kasama mo ang tinutukoy ko at hindi ikaw. Ikaw pala Dado ang tinutukoy, kausapin mo nga ang matandang yan." "Ano ho ba ang kailangan niyo sa amin? At tila ba kilala niyo ang aking itay?" "Hindi ako kilala ng iyong itay. Subalit matagal ko siyang pinagmasdan sa lugar na ito dahil sa kanyang kabutihang loob na palihim na pagtulong sa islang ito habang kasama ang lalaking nasa iyong tabi. Ni hindi ako nagpapakita sa kanila noon upang patuloy lamang silang subaybayan sa kanilang ginagawa. Isa akong dating ermitanyo at ngayon ay isa ng espiritu na maaaring makipagtulungan sa inyo kung ako iyong pahihintulutan." "Ano naman hong may tutulong mo sa amin kung sakaling pahintulutan kitang sumama sa akin?" "Bilang isang ermitanyo, marami akong kaalaman pagdating sa mundo ng espiritual at ang lahat ng kaalaman na iyon ay maaari mong gamitin kapag sumasapi ako sa iyong katawan." "Ano ho ba ang inyong pangalan?" "Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Tata Temyo at maaari ko kayong samahan bilang karagdagan sa iyong gabay." "Magmula ngayon, ermitanyong Temyo, makakasama ka na namin sa aming mga misyon. Pinapahintulutan kitang gamitin ang aking katawan sa tuwing magkakaroon tayo ng pakikipaglaban, kasama ang higanteng nasa aking likuran, at sana'y magkasundo kayong dalawa sa kadahilan ng isa lamang ang ating layunin. Ang pangalan ko nga pala ay Dado at ang higanteng nasa aking likuran ay Tebas, samantalang ang aking kasama ay si Anding na isa ring shaman na tulad ko. Sumama ka na sa tahanan ni Ermitanyong Temyo at kinakailangan na naming makabalik roon bago pa lubusang magliwanag ang araw." Sumama na sa kanila ang matandang ermitanyo at muli na silang nagpatuloy na naglakad patungo sa tahanan. Sa kanilang pagdating roon, masinsinang kinausap ni Dado si Anding kung sasama pa ba ito sa susunod niyang misyon. Sa kadahilan ng meron siyang listahan ng kanyang patutunguhan. Listahan ay pinagkaloob sa kanya ng kanyang itay upang puntahan at tapusin ang misyon na hindi nito natapos. Pinag-isipan niyo ni Anding hanggang sa kinabukasan ng umaga. Sumang-ayon ito sa mga plano ni Dado at nagayos ng kanyang mga gamit upang sumama sa paglalakbay. "Total naman wala na rin akong sariling pamilya. Ikaw na lamang Dado ang ituturing kong anak at isa pa anak ka ng aking matalik na kaibigan. Sigurado ka na bang sasama ka sa akin, Anding?
Pagtatanong ni Dado kay Anding. Oo, sigurado na ako. Pangsamantala ko munang iiwan ang aking tahanan upang matapos natin ang naiwang misyon ng iyong itay. Maraming salamat, Anding. Dahil hindi na ako nag-iisa sa misyon na aking gagawin. Hindi na sila nag-aksaya ng oras pa at muling naglakbay patungo sa barangay ng Mayabay. Habang kasama ang bagong gabay ng matandang ermitanyo. Sa listahang ipinagkaloob sa kanya ng kanyang itay, kinakailangan nilang mahanap ang nagngangalang Tamayo. Hanggang sa makarating na nga sila sa sitio ng Mayabay. May address namang nakalagay roon kung saan sila direktang magtutungo sa tahanan ni Tamayo. Hanggang sa pagdating pa lamang nila sa may bakuran, may isang lalaki nang nakangiti sa kanila habang naglalakad na sinasalubong sila nito. Ikaw ba ang anak ni Kaloy? Hindi mo may tatago ang kanyang mukha sa iyong postura at pangangatawan. Hawig na hawig ka nito. Halikayo't pumasok kayong dalawa. Matagal na kitang hinihintay, iho. At yun ay matagal nang bilin sa akin ang iyong itay. Ang sitwasyong iyon ay walang pinagkaiba sa aking pagdating sa lugar ni Anding. Na para bang noon pa man ay pinagplanuhan na iyon ng aking itay. At may mga tao siyang hinabilinan na muli siyang magbabalik sa mga lugar na iyon sa pamamagitan ko upang tapusin ang mga misyon. Namalagi rito ang iyong itay pero hindi siya gaanong nagtagal. Subalit tulad ng sinabi ko, nangako siyang magbabalik rito sa pamamagitan ng kanyang anak at hindi nga ako nabigo sa aking naasahan na muling magkakaroon ng magtatanggol sa aming lugar. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin, Mang Tamayo. Huwag ho kayong mag-alala. Sisikapin namin gampanan ng misyon dito sa inyong lugar. Eto nga ho palang aking kasama ay si Anding, na isa rin sa kaibigan ng aking itay. Magandang araw sa iyo, Anding. Halikayo't nandirito ang inyong silid na maaari ninyong pagpahingahan. Madali silang inisikaso ni Mang Tamayo at ipinaghanda pa ng pagkain habang pinag-uusapan ang pananatili noon ng kanyang itay sa lugar. Niwala sila umanong malapitan noon kapag kinakailangan nilang magpagamot sa albularyo. Sa kadahilan ng kabaliktaran umano ang nangyayari sa kanila kapag nagtutungo sila sa nagngangalang Among na sinasabing magaling umanong albularyo. Subalit ang nangyayari kila Mang Tamayo noon ay mas lalo itong nagkakasakit. Kaya pabalik-balik lamang silang nagpapagamot roon at kakibat pa noon ang paghingi ng bayad. Hanggang sa isang araw umano ay napadaan si Mang Kaloy at nakitang hirap na hirap maglakad si Tamayo. Hindi umano ito nagdalawang isip na lapitan at kausapin kung ano ang nangyari sa kanya. Subalit sa mga oras na iyon ay alam na ni Kaloy ang karamdaman ni Tamayo. Nakiusap umano itong sa tahanan na lamang gamutin at kinakailangan na itong maagapan. Sa kadahilan sa mga oras na iyon ay kritikal na ang sitwasyon ni Mang Tamayo. At nang makarating na nga umano sa kanilang tahanan, pinasapi umano ng kanyang itay na si Kaloy ang elementong nagpapasakit kay Mang Tamayo. At doon nila napag-alam ang alaga iyon ni Mang Among na isang bulaang manggagamot na nangangalaga ng iba't ibang uri ng elemento. Isang linggo umano siyang inalagaan ni Kaloy habang ginagamitan ng mga orasyon pati na rin ang mga herbal na gamot. Hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling at muling magpaalam sa lugar. Sa kadahilan ng napadaan lang umano siya roon at ipinangakong muli siyang magbabalik sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya naman tuwang-tuwa si Mang Tamayo sa kadahilan ng karamihan sa naninirahan sa kanilang barangay ay mayroong kakaibang uri ng karamdaman na hindi nila malaman. Subalit hindi na tinatabla ng karamdaman ng pamilya ni Mang Tamayo dahil sa mga pangontrang ipinagkaloob sa kanila ni Kaloy. Kaya naman laking pasasalamat ni Mang Tamayo kung hindi dahil sa kanyang itay wala na siya ngayon. Tugong wika naman ni Dado sa mga sinabi nito patungkol sa kanyang itay. Ganoon ho ba? Mabuti naman ho at nagkakilala kayo ni itay. Kaya nga ho kami bumalik rito, ayon na rin sa kanyang bilin, upang matigil na ang panlilinlang ng manggagamot na si Mang Among.
Kinagabihan ay palihim na ipinatawag ni Dado ang mga taong may karamdaman upang tingnan at gamutin sa tahanan ni Mang Tamayo. At isa lamang ang may kagagawa noon, ang mga alagad na elemento ni Mang Among. Inaslang ang mga ito ng higanteng gabay ni Dado, pati na rin ang matandang ermitanyo. Subalit hindi niya tinawag ang kaluluwa ni Mang Among upang harap-harapan itong kumprontahin sa ginagawa nitong pagpapasakit sa mga taong naninirahan doon. At nang matapos niya nangang manggamot ng gabing yon, nagtungo si Anding at Dado sa tahanan ni Mang Among, habang si Mang Tamayo ay nasa unahang naglalakad na sinusundan ng dalawa patungo sa tahanan ng bulaang manggagamot. Maya-maya pa huminto sila sa isang magarbong tahanan. Kumatok si Tamayo sa pintuan nito habang binabanggit ang pangalan ni Mang Among. "Magandang gabi, Among." "Magandang gabi po." Maya-maya pa pinagbuksan sila ng katulong nito at sinabing nagpapahinga na si Mang Among na hindi na ito maaaring abalahin pa, sa kadahilanang napagod umano ito sa panggagamot at isa pa ay hindi na ito tumatanggap ng pasyente sa 10 oras ng gabi. At kahit na nga anong pilit pa naming makausap ito, pinagtatabuyan na kami ng kanilang kasambahay at pinagsaraduhan ng pintuan. Kaya naman iyaya na lang namin si Mang Tamayo upang muling bumalik sa kanyang tahanan. Kapansin-pansin din namin ni Anding ang mga iba't ibang uri ng elemento na nagkalat sa paligid ng kanyang bahay, na para bang binabantayan siya ng mga ito, na naghihintay lamang ng kautusan na manggagaling sa kanya. At nang muli na nga kaming makarating sa tahanan ni Mang Tamayo, hindi nito maiwasang sabihin ang patungkol sa magarbong tahanan ni Mang Among, na ang kabuuan ng tahanan ay yari sa semento, samantalang ang mga tahanang nasa paligid nito na naninirahan doon ay yari lamang sa pawid at sawali. Paglalahad pa ni Mang Tamayo patungkol kay Mang Among. "Alam nyo bang dalawa, nung dumating yan dito si Mang Among, barong-barong pa lang ang tahanan niya. Alam mo yung literal na barong-barong. Ganun na ganun ang bahay niyan dati. Samantalang ngayon ay sementado na. Isang magandang bahay na bato. Dahil na rin siguro sa sinasabi niyang donasyon o pagpepresyo niya sa panggagamot. Sa dami ba naman ng mga taong naninirahan dito na nagpapagamot sa kanya, ewan ko na lamang kung hindi talaga gumanda ang kanyang buhay." Sabat na wika naman ni Dado kay Mang Tamayo. "Wala naman hong problema sa panggagamot. Ang sa amin lang, sana naman ay napapagaling niya. Dahil ang ginagawa ng taong ito, sa una ay pagiginhawain niya ang pakiramdam ng kanyang pasyente. At sa ilang araw ay muling babalik ang karamdaman nito upang muling bumalik sa kanya at magpagamot. Siyempre alam naman natin na ang bawat paglapit sa kanya ay may kabayaran. Kaya yun malamang ang pinanggalingan ng kanyang tahanan. Wala na tayong problema doon. Ang sa amin lang ay dapat matigil ang ginagawa niyang panloloko sa mga tao." Kinabukasan, Mang Tamayo, muli niyo kaming samahan doon sa kanyang tahanan habang siya'y nanggagamot, upang sa mga oras na yun ay wala siyang may tanggi o kaya naman ay hindi siya makapagtago sa atin. Kinabukasan ng umaga, maaga pa lamang ay nagtungo na silang tatlo roon upang hindi maunahan sa mahabang pila. Subalit sa kanilang pagdating, may 3 kababaihan ang nauna kesa sa kanila. Maya-maya pa habang nanggagamot itong si Mang Among, bahagya itong napalingon kay Anding at kay Dado habang patuloy na tumatagaktak ang kanyang pawis, na para bang nakakita ng hindi niya inaasahan. At nang matapos na nga niyang gamutin ng 3 babae, si Dado at si Anding na ang kasunod, samantalang si Mang Tamayo ay hindi na pumila roon. Sambit na wika pa ni Mang Among nang sila'y magkaharap-harap sa may upuan. "Sinusubukan niyo ba ako? Alam kong wala kayong karamdaman at huwag na ninyo akong subukan dahil maaari lamang kayong mapahamak sa akin.
Tugong wika naman ni Dado sa mga sinabi ni Mang Among. Hindi kami naparito para subukin ka. Dahil alam naming subok na ang ginagawa mo. Eto na nga resulta oh. Napakagarbo ng tahanan mo. Isang malaking bahay na bato. Samantalang ang nasa paligid ng iyong tahanan ay naghihirap. Mabuti at naaatim mo yun, Mang Among. At dahil unti-unti nang dumadami ang mga taong dumarating, isang paalala lang sa iyo bulaang manggagamot, na kapag hindi mo pa tinigil ang kalokohan mong ito, tatawagin ko ang espiritu mo sa katawan ng taong pinasasakitan ng mga alagad mong elemento. At doon lahat kayo ay bibigyan ko ng paghuhusga. Huwag ka nang magmaang-maangan sa mga sinabi ko. Alam kong alam mo ang mga anomalyang ginagawa mo sa panloloko ng mga tao. At habang unti-unti nang dumarating ang mga taong magpapagamot, mabilis na tumayo si Anding at Dado sa kanilang kinauupuan at muli na itong nagtungo sa labas ng tahanan. Ramdam nila ang galit ni Mang Among habang pinipigilan lamang ang kanyang sarili dahil sa pagdating ng maraming tao. Ni hindi na nga sila nakapagpakilala sa bulaang manggagamot dahil na rin sa tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga tao. Sambit na wika pa ni Anding nang makalayo-layo na sila sa tahanan. Mukhang hindi mapipigilan ang panggagancho ni Mang Among. Sa dami ba naman ng taong dumarating? At ang bawat isang ulo ng nakaupo dyan ay may katumbas na halaga ng pera. Saan ka pa nga naman? Grasya na ang lumalapit sa kanya. Yun nga lang hindi niya alam. Sinusunog na ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Isang linggo lamang ang ibibigay ko sa kanyang palugit. At kung hindi pa talaga siya magbabago, mapipilitan na akong paslangin silang lahat sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan. At ang akala niya siguro'y malakas na siya, walang malakas na kapangyarihan na nanggaling sa kadiliman. Sa kadahilanang kaya niyang lusawin ang liwanag na ipinagkaloob sa akin ng kalangitan. Tingnan lamang natin, kapag mayroong nagkamaling lumapit sa aking pasyente na nanggaling sa kanyang panggagamot upang alamin kung gaano nga ba talaga siya kalakas. Hanggang sa muli na nga silang makabalik sa tahanan ni Mang Tamayo. At doon ay naghintay ng ibinigay nitong palugit kay Mang Among patungkol sa pamamaraan ng panggagamot nito. Subalit kinagabihan, nabalot ng takot ang pamilya ni Mang Tamayo nang may malaking ibon na dumapo sa bubong ng kanilang tahanan. Sabay-sabay nga silang lumabas ng silid. Sakto namang patungo na rin doon si Dado. Lumabas si Dado ng tahanan kasama si Anding habang patuloy na nagsasalita sa labas ng bahay at sinisigawan ng nilalang na nasa bubong. Sambit na wika pa nga nito ng, "Oy, bubwit na aswang, napagutusan ka ba ni Mang Among? Ang lakas naman ng loob mo na manggambala rito. Hindi mo ba alam sa ginawa mong yan? Maaari ka naming paslangin kung hindi ka paalis rito." Nananatili lamang ang nilalang sa ibabaw ng bubong habang patuloy itong nakatingin kay Dado. At dahil sa hindi pa nito pag-alis, ginamitan na iyon ni Dado ng lihim na karunungan at itinigal po sa nilalang na nasa ibabaw pa rin ng bubong. "Ano, masakit ba? Namnamin mo ang sakit dahil sa katigasan ng ulo mo. Binibigyan kita ng pagkakataon kaninang umalis, subalit pinagpipilitan mo pa rin ang gusto mong gawin. At sa susunod na salitang bibitawan ko, sigurado kung papatak ka na sa lupa at hindi ka na muling makakabangon pa." Lumipad ang nilalang na nasa anyong malaking ibon, habang ang tinutumbok ng paglipad nito ay sa bukid. Sinundan pa rin iyon ni Dado at Anding upang hindi na nila pakawala ng aswang na iyon na nakikipagsabwatan kay Among. Ilang minuto rin ang nakalipas nang makarating sila sa bukid. At habang patuloy na pinakikiramdaman ang nilalang, batid nilang hindi ito nag-iisa dahil na rin sa dami ng pagaspas ng pakpak na kanilang naririnig sa bukid na iyon, na para bang nagtawag pa ito ng kanyang mga kasama upang pagtulungan si Dado at Anding. Hanggang sa natungo silang dalawa sa ilalim ng naglalakihang mga puno. Doon ay lakas loob na hinarap sila ng nilalang habang nasa anyong tao ito na isang lalaki. Kalahati na ang buwan noon,
Subalit patuloy pa rin itong maliwanag. Kaya naman kitang-kita nila ang naglalagkitang katawan nito habang napakabaho ng amoy. At ang kanyang mga kasama ay nananatili sa malalaking puno na animoy naghihintay lamang ng kanyang hudyat sa pagsugod. Sambit na wika pa ng nilalang habang nakatayo ito sa kanilang harapan na walang saplot. Sinundan niyo pa rin ako. Ito talaga ang inihintay kong paraan upang makorner namin kayo rito. Bakit niyo pa kasi pinakikialaman ang aming kaibigang si Among? Pabayaan niyo na lamang siya at baka maaaring buhayin pa namin kayo. At isa pa, sino ba kayong dalawa para gambalain siya? Isa lamang kayong dayuhan dito sa aming lugar. Tugong wika naman ni Dado. Napunta kami rito hindi para gambalain siya, kundi ayusin ang lugar na ito sa pananamantala ni Mang Among. Oo, dayuhan kami rito. Pero ang kaibigan niyong si Mang Among ay isang dayuhan din na nanggaling pa ng Sikihor at nagpanggap na isang manggagamot sa lugar na ito upang pagkapirahan lamang ang mga taong mangmang na walang nalalaman sa kanyang pinagagagawa. Ginagamit niya ba kayong tirador upang manakot ng mga naninirahan at pumaslang sa lugar na ito? Ngayon ko lamang napagtantong mas masahol pa pala siya sa iniisip ko. Hindi kami nagpapagamit sa kanya, subalit bilang kabayaran sa pagtulong niya sa amin at pagbibigay na rin ng pagkain. Kaya namin ginagawa ang mga kaparaanang ito. Pagtanaw lamang iyon ng utang na loob. May mga pagtanaw ng loob din pala kayong nalalaman ano. Subalit mali ang pagtanaw ng loob na ginagawa ninyo upang takutin at paslangin ang isang tao. Paano kung sabihin ko sa iyo, pagtanaw din ng utang na loob sa mga taong naninirahan dito ang gagawin naming pagpaslang sa inyo. Matapos iyong sabihin ni Dado, ramdam nilang nagsipagbabaan ng iba pang mga kasama nito habang nakapalibot lamang sa kanilang paligid. Malabong mangyari yon. Marami nang nagtangkang pumunta rito at hindi sila nanaig sa amin. Lalo pa tinutulungan kami ni Mang Among kapag nagkakaroon kami ng sugat sa aming katawan. At sa hindi naasahan ng dalawa, habang patuloy silang nakikipag-usap sa nilalang, hindi nila napansin na nasa kanilang likuran na pala ang ibang mga kasama nito. Mabuti na lamang at bumulong sa kanila ang kanilang mga gabay bago pa sila lubusang dinumog ng mga nilalang. Walang awang pinaslang nila ang mga yon gamit ang kanilang kampilan habang isa-isang unti-unting nauubos. Wala man lamang silang itinira ni isang buhay upang makasigurong nabawasan na ang mapinsalang nanggugulo sa lugar ni Mang Tamayo. Iniwanan na lamang nila roon ang mga labi nito sa bukid sa kadahilanang madali ring mauupos ang kanilang katawan habang patuloy na nasisinaga ng sikat ng araw. Hanggang sa muli na nga silang makabalik sa tahanan ni Mang Tamayo. Papalapit pa lamang sila roon ay nagmamadali na itong sumalubong. Kamusta naman ang paghabol ninyo sa nilalang? Inabutan niyo ba siya? Wika nito sa kanila habang napapansin ang mga dugo sa kanilang damit. Mukhang nagkalat ng dugo sa inyong kasuotan. Magbihis muna kayong dalawa at baka makita pa yan ng mga anak ko. Madaling naligo si Anding at Dado. Saka nagtungo sa kanilang silid upang magbihis. Maya-maya pa'y lumabas na ang dalawa habang kinakausap ni Mang Tamayo. Nagpunta nga pala rito si Among kanina lang. Binabantaan niya ako sa pagdadala ko raw sa inyo rito. Galit na galit ito kaninang lumapit rito sa aming bahay. Batid ko na alam niya na wala kayo rito kanina. Kaya naglakas loob na magpunta rito upang takutin ako. Sa kabila ng pagmamadali ninyong paghabol sa aswang kanina. Ang lahat raw ng aking mga anak ay magkakaroon ng karamdaman. Pati na rin ako. Subalit kampante naman ako na hindi tatagos ang kanyang gagawin sa amin dahil sa mga pangontrang ibinigay sa akin ng inyong itay. Mukhang planado ang ginagawang ito ni Mang Among. Binigyan ko na siya ng palugit pero mukhang hindi siya magbabago at talagang ipagpapatuloy niya pa rin ang lahat ng kanyang mga maling ginagawa. Sambit na wika naman ni Anding. Nabitawan mo na ang palugit mo sa kanya. Hintayin na lamang natin yon. Malay mo magbagong ihip ng hangin.
at magkaroon ng pagbabago ang kaisipan ni Mang Among. Malay natin, di ba? Dahil sa mga sinabing yon ni Anding, minabuti ng dalawa na hintay na lamang na matapos ang palugit. Subalit mukhang walang nangyayaring pagbabago sa lugar na patuloy namang ikinagagalit ni Dado. Isang araw ay niyaya sila ni Mang Tamayong mamalengke. Namili sila roon ng maaari nilang makakain habang patuloy na nananatili sa tahanan ni Mang Tamayo. Nang may makita silang isang batang nanlilimos. Kakaiba ang pakiramdam doon ni Dado na para bang ang kanyang pakiramdam ay malapit na malapit sa kanyang batang yun. Bumili siya ng pagkain at inabot rito. Bata, nagugutom ka ba? Halika, lumapit ka sa akin. May pagkain akong ibibigay sa iyo. Dahan-dahan namang nagtungo sa kanya ang bata habang madungis ang kanyang kasuotan. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit parang nag-iisa ka na lang rito sa palengke? Tugong wika naman ng bata kay Dado. Wala na po kong mga magulang. Pareho po silang iniwan ako at hindi ko po alam kung bakit. Basta nagulat na lamang po ako isang umaga. Pagising ko wala na sila sa aming bahay. Kaya ito po, nanlilimos na lang po ako rito sa palengke para makakain. Kawawa ka naman pala. Ano ba ang pangalan mo? Elmer po ang pangalan ko. Palaboy-laboy na lang po ako rito sa palengke. Masaya naman po ako dahil maraming tao at may nagbibigay naman po ng pagkain sa akin. Eto, tanggapin mo ang pagkain. Binili ko talaga yan para sa iyo magmula nang makita kita kanina. Sa sobrang awa na nararamdaman ni Dado sa bata, sa kabila ng pagiging murang edad nito, maagang kahirapan ng buhay ang kanyang kinakaharap ng mag-isa. Inalok niya ang batang sumama na lamang sa kanya upang sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan ay may makasama na rin ang kanyang inay at mayroong mag-aalaga sa kanya roon na hindi tulad ng kanyang panilimos sa kasalukuyan. Noong una ay hindi sumasang-ayon ng bata. Subalit nang maramdaman nito ang tunay na saloobin ni Dado para sa kanya, kinalaunan ay sumang-ayon na rin itong sumama. At sa araw ding iyon ay sinama na ni Dado pabalik sa tahanan ni Mang Tamayo. Pabulong na wika pa ni Anding kay Dado. Sigurado ka ba, Dado, na aalagaan mo ang batang yan? Oo naman, Anding. Wala nang mga magulang ang bata. Wala na ring mag-aalaga sa kanya. At sa tingin ko'y magiging maayos ang buhay niya kapag nanduron siya sa aming bahay. Ikaw ang bahala, Dado. Total nga naman, nag-iisang anak ka lang rin. At sigurado naman ako matutuwa niya ng iyong inay. Mukhang mabait naman ang batang ito. Tatlo na silang magkakasamang natutulog sa isang silid na ipinagkalob sa kanila ni Mang Tamayo. At habang hindi pa natatapos ang kanilang misyon sa lugar, hindi pa sila maaaring bumalik sa kani-kanilang tahanan. Hanggang sa natapos na nga ang araw ng palugit na ipinagkaloob ni Dado. Madali nilang tinungo ang tahanan ni Mang Among. Subalit ang dinatnan lamang nila roon ay ang kanyang magarbong tahanan na isa na itong abandonado. May naiwang 2 elementong tikbalang na nagbabantay sa kanilang tahanan. Nasapilitan namang pinapaamin ng higanteng gabay kung saan na namamalagi si Mang Among. At sinabing naninirahan na ito sa bundok ng Mayabay. Mukhang tinataguan na tayo ni Mang Among, Dado. Susundan pa rin ba natin siya roon? Hindi natin siya kailangang sundan. At kahit saang sulok pa siya ng mundo magtago, kayang-kaya kong tawagin ang kanyang kaluluwa sa dami ng taong pininsala niya sa lugar na ito. Muli nang bumalik ang tatlo sa tahanang kanilang pinipermihan at nagpahanap si Dado kay Mang Tamayo ng taong maaaring pininsala ni Mang Among. Hanggang sa dumating na nga ang takip silim, may kasama itong isang babae at 2 lalaki. Habang ang babaeng iyon ay pasan-pasan ng kanyang 2 kapatid. Ayon pa sa mga ito, na ginamitan umano ng gayuma ang kanilang kapatid dahil na rin sa kakaibang ganda ng mukha at postura ng katawan nito. Kaya ang ginagawa nila sa babaeng iyon, itinatali na nila umano sa loob ng kanilang tahanan dahil na rin sa kagustuhan nitong lumabas na animoy wala na sa kanyang sariling katinuan. Sambit na wika pa ni Dado. Noong nakaraang araw lamang ay nanggamot ako rito. Bakit ni hindi nyo man lamang siya dinala at hinintay nyo pang lumala ang kanyang sitwasyon? Ngayon pati ang kanyang kaisipan ay apektado na dahil sa panggagayuman na ginawa sa kanya ni Mang Among.
Pasensya na po kayo. Kasi po sa tuwing gugustoy naming magtungo rito, para bang lahat kami nagkakaroon ng karamdaman. At hindi po namin alam kung bakit ganoon ang nangyayari. Di bale, ang mahalaga ngayon ay nandirito na kayo. Gagamitin ko ang katawan ng iyong kapatid upang mapasapi natin ang espiritu ni Mang Among. Maya-maya pa'y ginawa na ni Dado ang mga pamamaraan na itinuro sa kanya ng kanyang itay. Nagusal ito ng mga salita habang iniihip sa katawan ng babaeng yun. Maya-maya pa'y nagiba na ang postura ng pagmumukha ng babae, na para bang sa bawat pagdampi ng daliri ni Dado sa kanyang balat ay lubha na itong nasasaktan. Alam ko, Mang Among, ikaw na ang nasa katawan ng babaeng ito ngayon. Kaya mo pa rin bang tiisin ang sakit? Gusto ko munang iparamdam sa iyo ang lahat ng kawalang hiyaan na ginawa mo sa mga taong naninirahan dito. Ngayon ay magdusa ka. Sambit na wika pa nito habang patuloy na namimilipit sa sakit. Itigil mo na itong ginagawa mo. Lumayo na ako sa sityong yan upang magbagong buhay. Hindi pa ba sapat yon? Magiging sapat lang lahat ng yan kapag pinasundo na kita kay kamatayan. Patawarin mo na ako, ang tingerong manlalakbay. Hinding-hindi na ako muling gagawa ng kahit anumang kamalian. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sapat na ang panahon na ibinigay ko sa iyo. At alam kong malabo pa sa tubig kanal na magkaroon ka ng pagbabago. Patawad, Mang Among. Dahil ang tulad kong isang manlalakbay na antingero ay hindi nakakaramdam ng awa sa mga tulad ninyong maiitim ang budhi. Madali yung pinaslang ni Dado sa pamamagitan ng espiritual na espada. Maya-maya pa'y naging maayos na ang kalagayan ng magandang babae. At sa hindi niya inaasahan na nasa likuran niya pala ang kanyang inampong bata na kanina pa palang nanonood sa kanyang ginagawa. Sambit pa nito matapos niyang paslangin si Mang Among sa espiritual na pamamaraan. Isa ka po bang antingerong malalakbay? Tama ka, bata, sa iyong narinig. Isa nga akong antingerong manlalakbay. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwentong ito. At salamat sa nagpadala sa atin ng kwento na itinago natin sa pangalang Dado. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa inyong laging pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento.